Sa gitna ng patuloy na aftershock sa Cebu at Davao Oriental, hindi pa rin makabalik sa mga paaralan ang maraming mag-aaral. Sa Davao Region pa lang, mahigit 5,000 silid-aralan ang napinsala. At kanina umaga naman, niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang Iloilo. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Mag-aalas 7 ng umaga kanina, ginising ng pagyanig ang maraming taga Iloilo. Magnitude 4.2 na lindol ang tumama, 12 kilometers mula sa bayan ng Gimbal. Hanggang intensity 4 ang naranasan sa ilang bahagi ng lalawigan. Imagine mo nga katabo sa ibang nga lugar nga kalagba bla mga kwan, mga balay kag mga building, ti syempre kulbaan man ko. Amo na to nga nagano ako ay linog na to gali ang ginano ko tamo to nga nagwa ako kag nagambal nga singkugwa kamo kung ano kamo kay singko basi may aftershock pa bala nga matabo bala. Intensity 4 kapag inaramdaman natin is parang mayroong heavy truck or yung mga 10-wheeler na truck, yung mga natutulog maaaring magising. Ayon sa MDRMO ng Gimbal, ramdam sa buong bayan ang lindol. Bagamat walang naitalang pinsala, sinuspende ang klase mula sa kindergarten hanggang sa senior high school sa 1st District ng Iloilo. Gayon din sa Iloilo City. May mga universidad ding nagsuspende ng klase sa Iloilo City. Sinuspende rin ang trabaho sa Kapitolyo at nag-inspeksyon ang PDRMO. Suspended ang trabaho for 24 hours a week. And ordinarily, after 1 hour, pagkatapos checks and engineering, we go back. But times are different. That is why our response is different. Yung lindol po na nangyari po kanina sa Gimbal, Iloilo is wala po siyang koneksyon sa mga lindol sa Davao Oriental at saka sa Cebu. Mayat-maya pa rin ang aftershocks ng malalakas na lindol sa Cebu at Davao Oriental. Kasama riyan ang magnitude 5 na aftershock na nagdulot ng intensity 4 na pagyanig sa Manay. Kasama sa napuruhan ng magnitude 7.4 na lindol doon noong Biyernes ang Barangay Hall ng Barangay San Isidro na nitong Agosto lang na turnover sa kanila. Sa gymnasium na ito katabi ng munisipyo, inihahanda ang tulong na ibibigay ng lokal na pamahalaan mula rin sa donasyon ng iba't ibang grupo. Malaking hamon pa rin sa mga residente ang kawalan ng supply ng tubig dahil sa nasirang mga tubo. Kaya sa ilog daw muna sila umaasa. Mahirap talaga kasi namasahe ka pa. Punta dito. Okay. Sa isang araw, 40, tapos wala pa kaming hanap buhay ngayon. Sa buong Davao Region, mahigit 5,000 ang napinsalang classroom. Mahigit 900 ang totally damaged. Iniutos na ng DPWH ang pagkukumpuni sa mga classroom na may minor damage. May mga iba na kailangan i-assess muna yung ground mismo na tinatayuan ng mga eskwelahan just to make sure that the kids are safe. So, tuloy-tuloy yan and mabilis natin papagawa yan. Kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin all over the Davao region. For major repairs, we will coordinate with Secretary Vince and DPWH. Blended learning ang ipinatutupad ngayon sa Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, Digo City, Samal Island, Mati City at Panabo City Divisions. Ang DepEd Davao City Division nagpatupad din ng modular at blended learning simula Miyerkules hanggang sa matapos ang inspeksyon sa lahat ng school buildings. Sa Northern Cebu, 200 paaralan ang apektado ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Mahigit 500 classroom ang totally damaged. Sa tala ng DepEd, 1 guro at 12 mag-aaral ang kabilang sa mga nasawi bunsod ng lindol. Hindi naman natitinag ang pananampalataya ng mga residente sa Daan Bantayan, Cebu sa kabila ng pagkasira ng Archdiocesan Shrine ng Santa Rosa de Lima. Sa likuno na to ang pagtuo na to at the same time, bisan ni mga pahitabo mapasalamaton gihapon ta sa Ginoo nining tanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.